Sa iyo lamang luwalhati at papuri, pasasalamat. Sa iyo lamang luwalhati at papuri, pasasalamat. Sa iyo lamang luwalhati at papuri, pasasalamat. Sa iyo lamang, Jesus. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, Jesus. Ako sa iyo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa iyo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Mas malakas mo pag-awit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, sa iyo ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Di po malakas na palakpakan para po sa atin pong Panginoon. Tunay po na sa kabila po ng nangyayari pong gera sa atin pong mga karatig bansa, marami po tayong mga kapamilya na doon po nakatira. Tama po, marami po tayong kasamahan dito po sa church pa lang na sila po ay nakakaramdam ng sobrang takot. Imagine niyo po yung mga maliliit na bata na nagstay lang sa loob ng bahay or dun sa mga safe shelter na bomb shelter po para sila po ay hindi nila gaano marinig po yung mga pagsabog, yung mga sirena po. Nakakaawa po sila. Actually, we are so blessed, hindi po natin yung nararanasan. Pero tayo po ay kasama nila sa pananalangin. Sila po na lubos na nakakaramdam po ng sobrang takot. Meron na nga pong Pinoy na nabawian na ng buhay. Nadamay na po doon. At maging iba pong mga lahi na umabot na po sa kamatayan dahil po sa nangyayari. Pero patuloy po tayong manampalataya sa awa. Naniniwala po kayo may awa po ang Panginoon. Amen po. Kaya kagaya po ng awit na ito, napakaluma na po nito at marami pong version nagpapakita how great is our God. Siya po ang pinakadakila sa lahat. Kaya sama-sama po natin ilagay yung pananampalatayang yon amidst po all the fears, wars na meron po ang buong mundo. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in. Let us all sing, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one.
the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Let's all declare, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing, name above all names. Name above all names, worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. See, well, let us all declare, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Say, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Amen. At sa patuloy po nating pag-awit, basahin po natin yung chorus po nito. Sabi po dito, 1, 2, 3, basahin po natin. Crucified, you lived to die, rejected and alone. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Yan, at patuloy nga po nating alalahanin yung patuloy po na naging kalbaryo ng Panginoong Jesus upang tayo po ay makaranas po ng masagana na buhay kagaya nito. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone. Like a rose trampled on the ground, you took the fall, yes Lord, and thought of me, above
all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Sige po, ipahayag po natin ito sa Panginoon. Crucified. Sige po, awitin po natin ito sa Kanya. Bilang pasalamat po natin sa ginawa niyang sacrifice para po sa atin. Like a rose, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Mas malakas po pag-awit. Crucified, crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose, like a rose. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo pong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa iyo pong mga biyaya, sa iyo pong mga pagpapala para po sa amin. At hayaan mo po na ang amin pong sama-samang naging awitan at patuloy pong magiging mga pag-awit, pananalangin at pakikinig mamaya ay maging tugon po ng amin pong pasalamat po sa iyo pong pag-ibig para sa amin. Kalakip po ng mga awit na ito ang amin pong mga personal testimonies, Lord, from the past weeks na patuloy mo po kaming sinamahan sa amin pong mga personal na buhay. Maraming salamat, Panginoon, at kasabay din po ng amin pong mga pag-awit na ito, ng amin pong mga palakpakan, ang patuloy po naming paglalagay ng amin pong mga pananampalataya sa iyo. Patuloy na pag-asa at pagtitiwala sa napakarami mo pong bagay na pwede mo pong iparanas sa aming lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpakan para po sa ating pong Panginoon. Amen. At sabay-sabay po nating ipahayag ang vision and mission ng Lipa Evangelical Church. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagaling ang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos at makabuluhang buhay. LEC Mission, ang Lipa Evangelical Church ay nakadalagang magpatotoo para kay Kristo. Maganda ang tubo ng bawat mananampalataya na pagsunod sa Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Hamon sa pagsisisi. Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Kayo po ay pumikit, yumuko, at maglaan ng ilang sandali para sa panalangin ng pagsisisi.
Mga kapatid, yabang sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Purihin ang ating Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil napakabuti niya na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayong lahat ay pinatawad. Kaya nga, sabihin po natin sa ating mga kapatid, pinatawad ka na ng Diyos, purihin natin siya. Good morning po. Batiin po natin ng magandang umaga ang ating mga katabi. Yan. Para po sa ating mga balita, tunghayan po natin ang ating HPM trumpet. Welcome po sa ating panambahan muli ngayong araw, lalong-lalo na po sa ating mga bisita ngayong umagang ito na mula sa malalayong lugar or first time na makapanambahan sa ating simbahan. Inaanyayahan po ang ating mga bisita na maaaring, kung maaari tumayo upang ma-recognize sila Jomeline Rances, Jodeline Rances, Janice Rances, Denju Rances, and Mac Daniel Waga. Welcome po at sana po hindi lang to ang huli na tayo magkikita-kita sa dahong ito. Maraming salamat po. Yan. Para po sa iba pang mga balita, tunghayan po natin sa ating HPM trumpet. Para po sa mga summary of church activities, kahapon po nagkaroon ng FAM sa ganap na 3 p.m. Then ngayon po, March 8 ay third Sunday in Lent. Then after that, by 1 p.m. magkakaroon ng regular council meeting. Then March 13, magkakaroon ng meeting ang District 3, Lipa area at 3 p.m. March 13 again, fourth Sunday in Lent. March 21, CIAF Accelerate at 6 p.m. March 22, fifth Sunday in Lent, Back UCM Exchange Preaching. Then March 29, Palm Sunday. Then inaanyayahan po at ginaganyak ang ating mga kapatiran na ipaalam sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar na meron po tayong online worship via Facebook Live with account UCCP Lipa. Then po, inaanyayahan muli ang lahat na sumali sa Impok Saya na kung saan ito ay may layunin na makapag-ipon ka na, may dagdag ka pang offering para sa gawain ng Panginoon. Sa mga bagong sasali, gumamit muna ng brown envelope, lagyan ng pangalan, ang inyong sobre, at additional fee na 20 pesos bilang registration fee. Then, ipinapaalam po na magkakaroon ng summer activities such as Holy Week, communicant class, both children's and adult. Then, meron din pong medical mission, summer camp, and BCS training and BCS. Then, by fourth Saturday of the month, magkakaroon ng Regenerate, ang CYF, at 2:45 p.m. Then po, so ginaganyak po ang mga magulang na pasalihin ang kanilang mga anak sa Children's Communicant Class sa April. Then, inaanyayahan po muli ang lahat na magbigay ng mga newspapers na nagagamit ng mga bata sa kanilang art sa mga ginagawang outreaches. Then, patuloy pong pinagpapaanyaya ang gawaing CWA and UCM Post Lamp tuwing every second Saturday of the month sa ganap na 5:30 ng hapon. Meron din pong balita. Ang BAC UCM General Assembly na gagawin sa UCCP Batangas City, inaasahan po ang council ng paglahok ng representative ng UCM mula sa lahat ng lokal ng simbahan ng BAC. So wala po tayong registration fee at yun po.
Ito po ay gaganapin sa ngayong darating na March 14. Saturday po ito sa ganap na alas 8 ng umaga. So, meron pa po bang mga karagdagang balita? Happy World Day of Prayer po sa lahat. Happy World Day of Prayer po. Kasi ngayon pong araw ay isa-celebrate ng mga kababaihan ang World Day of Prayer in connection sa International Women's Day. So kung natatandaan po natin, last year, meron po tayong pampering. So sabi sa back ay hindi po muna natin yung gagawin kasi magastos. Kasi marami tayong paggagastusan at saka yung pangyayari sa mundo. So instead, ito po ay gagawin na lang ng prayer day. So mamaya, inaanyayahan ang mga seniors, kasi seniors ay CWA din dito po ba? At saka kababaihan, ganoon din po ang CF na gusto mag-join. After ng worship service, doon po gaganapin malapit sa choir room. Para symbolic, mayroon po tayong gagawin, may mga kandila po tayo, at saka may mga baon po tayo na sabi kagabi ay magsuot ng mocha brown. So, sa may mga baon po doon, mamaya ay magpapalit. Tapos po, sa darating na Sabado, March 14, mayroon pong gawain ng kababaihan sa Ibaan, UCCP. Ang registration po doon ay 200 pesos. Dala na po doon ang food, snacks. At sa mga dadalo po, sa umaga ang suot po ay Filipiniana. Kung wala naman pong available, ay pwede pong Sunday dress. At magbaon lamang po ng comfortable clothes para pagkatapos po nung gawain sa umaga ay pwede pong magpalit. Tapos, dadalhin po natin yung alkansya. Yung galon po ng CWA. Dadalhin po yan doon dahil i-remit na, kumbaga. Tapos, maganda po yun kasi mayroon pong i-discuss doon kasi may bago pong handbook ang CWA. Tapos ngayon naman pong umaga, kaya naman po ako nandito dahil po ako ang NOMELEC sa CWA. Gaganapin po natin, hingi po kami, Pastor, ng kunting minuto para po gagawin po namin elections sa CWA. Sorry po kasi minsan po hindi ma-convene ang mga kababaihan dahil may gawain yung elders, mga deacons, nagtuturo ng Sunday School or ano. Kaya po amin pong hinihiling ang konting minuto para po isagawa namin ang election kasi kailangan po ito bago mag-Sabado. May elected officers na po ang CWA. Katulad po last Saturday, ginawa po yung tawag doon, emergency assembly doon sa ano pa yun? Jollibee. Padre Garcia. Gawa po, requirement din po na magkaroon ng election ang circuit or District 3 na officers. Okay po. So, ngayon, akin pong pakilala ang mga nominees for CWA officers for EY 2026-2028. For President po, Mary Sugar Gutierrez. Vice President, Annabel Moraño. Secretary, Ruby Quinto. Treasurer, May Lorenzo. At ang auditor po natin ay si Myla Ballesteros. Meron pong box dito, pwede po nating i-check. Okay? So,
hindi pa man ito naboto, ako na po ay nagpapasalamat para po sa, mayroon pong nagtatanong, may nagtataas ng kamay? Wala naman pa. Para po sa nag-avail nitong position na ito. Okay pa? So, Ate Grace, tulungan niyo po ako sa pag-distribute. Thank you po. Habang bumuboto po ang mga kababaihan, mga kapatid, ay meron pong balita sa ating senior high school. Meron po silang, the senior high school department is proud to introduce Grace Sky Garden, a school-based environmental project designed to transform a designated area of our campus into a vibrant, green, and sustainable garden space. This initiative aims to provide our students with a refreshing environment where they can learn, relax, and appreciate the beauty of nature within the school ground. The Grace Sky Garden is more than just a beautification project. It is a meaningful step towards promoting environmental awareness, responsibility, and sustainability among our learners. Through this project, students will actively participate in planting, maintaining, and caring for the various ornamental and beneficial plants. We believe that by engaging them in hands-on environmental activities, we help nurture not only greener surroundings, but also environmentally conscious individuals. In line with this, we will be collecting an environmental fee of 50 pesos. The fee will be collected as of March 8, 2028. The collected money will be used for the purchase of plants, soil, pots, gardening materials, and other necessary supplies for the establishment and continuous maintenance of the Grace Sky Garden. The objective of the environmental fee is to promote environmental awareness and responsibility among students, to support the planting of ornamental and beneficial plants within the school premises, to provide necessary materials and resources for the successful implementation of the project. Ang purpose po ng Grace Sky Garden, to create a peaceful and eco-friendly space for learning and relaxation, to enhance the aesthetic value of the school environment, to provide students with hands-on experience in environmental stewardship. Thank you for your continued support in our school programs and activities. Sa madaling sabi po, meron po kasing ginawang garden doon po sa 4th floor ng ating Grace High School. Kaya po, sila po ay naglagay doon ng garden at doon po ay makikita natin ang iba-ibang mga itinanim nila upang sa ganoon po ay mag-promote po ng environmental awareness sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga estudyante. At tayo po, kung tayo po pupunta doon sa 4th floor, ay may environmental fee po na 50 pesos. Ito naman po ay para magtuloy-tuloy ang proyekto ng mga kabataang ito para sa pagbili ng mga halaman, ng mga lupa, ng paso, and other gardening materials upang ito po ay magtuloy-tuloy. At doon po sa garden na yon ay meron pong mabibili tayong pagkain at meron din naman po tayong makikitang mga halaman at makakabili din po tayo ng mga gulayin. So, atin pong suportahan ang
proyektong ito ng ating mga estudyante ng Dalipa Grace Academy High School. At tulungan po natin sila at ang bawat isa upang magkameroon po ng environmental awareness at magkameroon po to create peaceful and eco-friendly space for learning and relaxation at magkameroon din po ng pagpapaganda ng school environment at mag-provide po sa mga bata kung paano ho mag-alaga, magtanim at magkameroon din ng source of income para po masuportahan ang objective ng kanilang paglalagay ng Sky Garden. Inuulit ko po, ito po ay naroon sa 4th floor ng ating Dalipa Grace Academy High School. So kayo po ay inaanyayahan na pumunta roon at atin pong saksihan at atin pong suportahan ang ating mga kabataan, lalong-lalo na po ang ating mga estudyante sa high school. Kahit po linggo at kanila pong tunay na binuksan ng linggo upang tayo po ay manyayahan nila at maipakita po sa atin ang Sky Garden. Tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Panginoon, sa iyo po kami ay nagpupuri. Kami ay patuloy na nagpapasalamat at sumasamba sa iyo pong dakilang pangalan. Panginoon, narito po kami, ang inyong mga anak, nagsasama-sama upang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Dakila naming Diyos, salamat po ng marami sa patuloy na buhay at lakas na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa nagdaang isang linggo na punong-puno ng iyo pong mga biyaya at pagpapala. Salamat, dakilang Diyos, sa pag-iingat sa aming mga buhay. Salamat sa mga hanap buhay na ibinigay niyo po sa bawat pamilya. Nawa o Diyos, patuloy po kayo na maghari sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa iyo, lumalapit ng aming buong puso. At kami, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng awa. Naway kahabagan niyo ang bawat isa. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa lahat po ng aming nagawang pagsuway sa iyo. Alam po namin, O Diyos, na hindi po kami karapat-dapat. Subalit, Ikaw, Panginoon, na mapagmahal na Diyos, ang siyang nagpagindapat sa amin upang kami ay makalapit sa iyong banal na harapan. Kailang Diyos, narito po kami, sama-sama na nanalangin upang itaas sa iyo, Panginoon, ang aming mundong ginagalawan. Iyong binigay sa amin upang dito kami mamuhay ng may kapayapaan. Subalit, Ama, hindi po lingid sa iyo ang nangyayari sa iba't ibang bansa. Marami pong mga kaguluhan, maraming naglalaban-laban, dakilang Diyos. Ikaw na makapangyarihan sa lahat, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyo pong paghahari sa amin. Ang iyo pong pagkontrol sa buo mong sangnilikha. Lalo tigit sa mga pag-iisip ng mga tao, sa mga naghahari sa bawat bansa na iyo pong ipinagkaloob. Dakilang Diyos, pagharian mo po sila. Sidlan niyo po ang kanilang puso ng banal na pagkatakot sa iyo. Nawa, Panginoon, turuan mo po ang bawat isa na magsisi
sa mga kasalanan, sa mga pagsuway, sa mga pagiging makasarili, sa mga pagkakabahabahaging nagaganap. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos. At nawa, O Diyos, sa amin pong pagdulog sa iyo, ibigay mo po sa amin, pagkaloob mo po sa mundong ito ang kapayapaan, ang pagkakasundo-sundo ng mga namumuno sa bawat bayan, sa bawat bansa. At ikaw, Panginoon, ang maranasan na naghahari sa amin. Dinadalangin din po namin ang mga kababayan namin, Panginoon, na nasa iba't ibang bahagi rin ng mundo, nagsusumikap para mabuhay. At alam niyo po, Panginoon, ang kalalagayan nila, lalo tigit sa mga bansang naglalaban-laban. Marami na rin po ang namamatay. Marami rin po ang nasasaktan. Marami rin, Panginoon, ang nagugulumihanan at nababalisa. Kilang Diyos, ikaw po, Panginoon, ang may kakayahan na umabot sa bawat isa sa amin. Nawa ang iyo pong banal na Espiritu ay pagkaloob mo po sa mga kapatid namin na nahihirapan. Pagkalooban po sila ng pag-asa. At ikaw, Panginoon, ang siya nawang maalala ng bawat isa. Tawagan kanila, dakilang Diyos. Panginoon, kami po ay narito rin para idalangin ang aming bayan na kinaroroonan, ang bansang Pilipinas. Hindi rin lingid sa iyo, Panginoon, ang maraming krimen na nagaganap sa bawat bayan ng aming bansa. Mga krimen na karumal-dumal at tunay na hindi nakalulugod sa iyo. Napopoot ka, Panginoon, sa mga nangyayari. At alam namin, O Diyos, na ikaw din po ang may kakayahan na magkontrol ng lahat ng ito. Linisin mo nawa, Panginoon, ang karumihan ng aming bayan. Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa mga leader na nagmamataas. Kayo po ang maglagay sa kanilang puso ng mapagpakumbabang paglilingkod, O dakilang Diyos, at ang pagmamahal sa bayan, sapagkat ikaw, O Diyos, ang naglagay sa kanila. Sakupin mo po sila, dakilang Diyos. Ganun din po, O Diyos, dinadalangin namin sa iyo ang aming iglesia. Ang iyo pong mga anak na naririto at ang bawat sambahayan na kinabibilangan ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa bawat tahanan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong katukin ang puso ng bawat isa upang maalala ka, nasambahin at papurihan, pasalamatan sa patuloy na buhay na kaloob mo po sa kanila. Napakarami po naming gawain, dakilang Diyos, sa iglesyang ito. At alam namin, Panginoon, na ito ay ministeryo mo at nangangailangan ng pagkilos ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang maglagay sa puso ng bawat kapatiran na makiisa sa bawat gawain. Nawa, Panginoon, sa mga gawain ito maranasan ang iyong pagpapalakas sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Inilalapit po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga outreaches na ginagawa po sa labas ng iglesia. Sa pamagitan ng mga manggagawa mo na itinalaga sa bawat lugar, sila po, Panginoon, ay nananambahan din ngayon at nawa, Panginoon, ay patuloy din nilang maranasan ang iyong presensya. Ganon din po, Panginoon, sa bawat manggagawa mo, sa mga volunteers, kayo po, Panginoon, ang kikilos sa kanila upang patuloy na lumaganap ang iyong salita dito sa lupa. Tinatas din po namin, Panginoon, ang patuloy ang aming pong paaralan na siya po, Panginoong fishing net ng iyong iglesia upang magkaroon din po ng paglaghanap ang iyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang mag-bless sa mga namumuno sa aming paaralan. Kayo po, Panginoon, mag-bless sa aming pastor na siya pong namumuno sa aming iglesia at sa paaralan, dakilang Diyos. Bigyan po siya ng higit na kalakasan at
Patnubayan mo po siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Alisin po, Panginoon, sa kanya ang lahat ng mga kasagabal upang patuloy na makapaglingkod sa iyo. Tinatas din po namin, Panginoon, ang aming pong music ministry sa loob ng iglesyang ito. Na siya, Panginoon, na ginagamit mo upang maihatid ang iyong mensahe sa pamagitan ng mga awitin. Pagpalain mo po ang bawat isa, pakabanalin mo po sila, O Diyos, sapagkat sila, Panginoon, ay iyo pong mga manggagawa din sa loob ng iglesyang ito. Itinuturing po namin, O Diyos, na ito ay iyo pong kaloob na magamit ang mga talento, ang mga kakayahan ng iyo pong mga anak. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang junior worship na sa ngayon po ay nagsasagawa din ng pananambahan sa baba sa pangunguna ng aming mga DMs. Nawa po, Panginoon, lukuban din sila ng iyo pong banal na espiritu. Ganon din po, dakilang Diyos, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na nakakaranas po ng mga karamdaman. Maaring sila, Panginoon, ay tunay na nahihirapan, nawawala ng pag-asa. Subalit, Ama, sa iyo pong paglapit sa kanila, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. At ibsan po, Panginoon, ang kanila pong mga kabalisahan. Ang kawalang pag-asa ay palitan mo po ng pag-asa. Dakilang Diyos, ikaw din po mag-provide ng kanila pong mga pangailangan. Ito man ay mga pangailangan pinansyal, mga tao na mag-aalaga sa kanila. I-provide niyo po ang lahat ng ito. At nawa, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong pagpapala ang mga taong nakapaligid sa kanila. Dakilang Diyos, tinatas din po namin ang aming pong ang Batangas Associate Conference na kinabibilangan po ng aming iglesia. Nawa po, O Diyos, ay patuloy po kayo na manguna sa aming pong conference minister sa sakatuparan ng mga gawain sa buong konferensya. At nawa, O Diyos, ay samahan mo po kami ng patuloy sa lahat-lahat ng aming mga gagawin sa mga darating pang mga araw. Sa lahat ng aming pagpaplano, sa aming mga pagpupulong, para po sa mga gagawin pa sa loob at labas ng iglesia, dakilang Diyos. Bigyan mo po ng karunungan ang bawat isa, ang bawat tao na inilagay mo sa bawat gawain. At ganoon din po, dakilang Ama, sa mga oras na ito, amin pong hinihiling ang pagbubukas mo sa aming puso't isipan upang maihanda kami sa pakikinig ng iyo pong mensahe. Pagpalain mo po ang aming tagapagsalita sa umagang ito. Lukuban po siya ng iyo pong presensya at gamitin mo po siya na may kaayusan sa umagang ito. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po, Panginoon, muli ang kapurihan, ang kadakilaan at ang aming lubos na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Exodo chapter 17 verses 3 to 7. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para
patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop. Kaya, taimtim na nanalangin si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ibang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagkatalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang mga pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. At sa pangalawang magbasa ay matatagpuan sa Roma, chapter 5, verses 1 to 2 and 5 to 8. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya, tinatamasa na nila ang kagandahang loob ng Diyos at lubos kayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi kayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat nung tayo nanghihina pa, na matay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan, mahirap mangyaring ialin ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo po'y pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mahakaw po na po ang kapulungan.
Hallelujah. Purihin ang iyong banal na pangalan, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kayo ay karapat-dapat na purihin. Tulungan mo nga po kami na mapuno namin ang buong kalangitan ng pagpupuri sa iyo, dahil patuloy naming nadarama ang iyong pag-ibig na walang katapusan. Tulungan mo po kami na magpuri kami sa iyo hanggang sa marating namin ang iyong kalwalhatian, marating namin ang langit. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong magandang practice ng Lipa Evangelical Church ay ang mag-train ng mga leaders at tagapagsalita. Ngayon pong umagang ito ay ang ating tagapagsalita, simpleng tao, isang karpintero. Naisip ko nga ho, sabi ko baka ito'y si Jose at magkakaanak siya ng Jesus. Siya po ay may 5 anak. Siya po ay tubong Mindoro. At alam niyo po, siya po ay nakatapos ng high school sa isang Catholic school. Dahil po sa ating pastoris, Bahia, ay naimbitahan po siya dito sa Lipa Evangelical Church, at mula po nang maimbitahan siya, tuloy-tuloy na po hanggang siya ay naging lay preacher, at ngayon po ay siya ay assigned sa ating worshiping congregation sa Balagtasin. At gayon din naman, hindi lang yon ang kanyang gawain, kundi siya rin ay volunteer sa mission outreach natin sa Marawoy. Kaya po, tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo pong Lipa Evangelical Church ay maraming mga leaders at tagapagsalita. Mga kapatid, baka ho ang isa sa inyo ay kinakatok ng Diyos, welcome na welcome po kayo bilang mga leaders. At sa umaga pong ito ay i-welcome po natin sa pulpito ang ating lay preacher Eugene Cortuna. Salamat po, Pastor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God is good and all the time. Ngayon po ay nasa 3 linggo na po tayo ng Kwaresma. At isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa akin upang magpailang lang ng mabuting balita ng Panginoon. Ang topic po natin na pagbubulayan sa umagang ito ay yun pong tema na nagtuturo sa atin na kumilala sa ating mga kasalanan. Magsisi at tanggapin ang biyaya ng Diyos upang magbago at mamuhay sa Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Ama, patnubayan niyo po kami sa pagbubulay ng iyong mga salita. Samahan nawa kami ng banal mong Espiritu. Kailangan ka po namin ngayon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hindi po lilipas ang isang araw na hindi po tayo makakaranas ng mga pagsubok. Mapa-Kristiyano man po o hindi. Mayaman po o mahirap, bata man o matanda, ay nakakaranas ng ganitong mga pagsubok. Marahil, ang iba sa atin ay hindi ganito o ang pinagdadaanan. Maaring ang iba sa atin ay
kaunti lamang o hindi mabigat ang mga pinagdadaanang mga pagsubok. Subalit, kahit na anuman po yun din po ay isang pagsubok na pinagsisikapan nilang malampasan at maibsan sa kanilang mga buhay. Sa unang pagbasa po, doon po sa Exodo 17:3 hanggang 7, ang pagbuhay sa tubig mula sa bato, sa disyerto na sumisimbolo sa pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan sa panahon ng pagsubok. At ang ikalawang pagbasa naman po sa aklat ng Roma 1:2, 5-8, ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po ay nagsasabi sa atin at nagbibigay paalala na hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. Bilang mga Kristiyano at bilang mga lingkod ni Kristo, katulad po ni Moises, tayo din ay tinawag upang maging daan, upang magbigay tighaw o magbigay lunas sa uhaw na nararamdaman sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, sa iglesia, at sa lugar kung saan tayo naroroon. Ngayon, tingnan natin, meron pong 3 puntos akong nakita sa atin pong pagbasa. Ang una po, magtiwala kay Kristo. Sa gitna ng pagkauhaw ng mga Israelita, sa kawalan ng tubig na maiinom dahil sa labis na pagod sa paglalakbay, hindi nawalan ng tiwala si Moses kay Kristo Jesus dahil alam niya na sa mga gayong pagkakataon ay kasama niya ang Diyos at hindi siya ilalagay sa alanganin. Kapag may tiwala tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa gitna ng problema at direksyon sa gitna ng kalituhan. Ako po ay merong isang karanasan ng pagtitiwala sa Diyos. Meron pong isang pagkakataon na ako po ay naratay sa banig ng karamdaman. Malubha po ang aking naging sakit noong panahon na yon. 7 araw po akong na-ospital. 4 na araw po akong na-ICU at 3 araw sa recovery room. Noon pong ako ay nasa ICU, nalagyan po ako ng tubo sa bibig. Tunay po na napakahirap po ng aking naging kalagayan. Nahirapan akong huminga at alam naman po natin kapag ang isang tao ay nilagyan ng tubo sa bibig, 50-50 na po ang tsansa niyang mabuhay. Subalit dahil nga po sa tiwala at sa biyaya at sa tulong ng Panginoon, ako po ay narito at nagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya po, ang pagtitiwala sa Panginoon ay isa pong mabisang paraan para tayo ay gumaling o maalis sa anumang sitwasyon na ating kinalalagyan. Ang padalwa po, sa mamamagitan ng pananampalataya, ang imposible ay nagiging posible. Sa ating pagbasa sa kwentong ating natunghayan, kung titingnan natin ay parang imposible na nga na makahanap pa ng tubig na maiinom. At sa galit nga po ng mga Israelita, dahil nga sila ay nauhaw na, ay sinisipan nila si Moises.
at sinumbatan. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak namin at ang mga hayop? Ito po ang sabi nila. Kaya ano po ang ginawa ni Moses? Siya po ay taimtim na nanalangin na may pagsamo sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, ang panalangin ay isa sa mabisang paraan at sandata sa panahon ng kagipitan. Ang panalangin ay isang kaparaanan upang mahango tayo sa isang imposibleng sitwasyon. At dahil nga po sa panalangin ni Moses, itinuro ni Kristo Jesus ang kaparaanan kung papaano bubukal ang tubig mula sa bato. At mula doon ay dumaloy ang tubig at naibsan ang kanilang pagkauhaw. Ang panalangin din po ay nagbibigay sa atin ng lalong mapapalapit tayo sa Panginoon. Kaya sa panahon po ng Kwarisma, dahil tayo nga po ay nasa ikatatlong linggo na ng Kwarisma, ang pananalangin po ang isa sa dapat nating gawin sa panahong ito. At ang patatlo, ang pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sa pamamagitan ng mga gawaing iniatas sa ating mga tinawag, tayo ngayon ang mga halimbawa at gagamitin ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa mga lugar kung saan man tayo naroroon. Ngayong Kwarisma, tayo inatasan na magbahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Ako rin po ay mayroong karanasan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Minsan po, dahil nga po sa pagnanasa ko na makapagbahagi ako ng mabuting balita, ako po ay tumambay doon sa SM, doon sa mga upuan doon. At talaga po naghintay ako ng isang tao para makapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Hindi naman po ako nabigo dahil meron pong dumating na isang ginang at sa akin pong pakikiusap, kung maaari akong makapag-share ng salita ng Diyos, ako po'y kanyang pinaunlakan. At doon po ay nagsimula ang sharing. At dahil po doon, one verse evangelism po ang aking ginamit. At sa biyaya po ng Panginoon, tumanggap po siya sa Panginoon. Ang una po niyang itinanong sa akin ay kung papaano daw po makakamtan ang kaligtasan. Kaya po nang basahin ko sa kanya ang John 3:16, ay napag-alaman niya na lahat ng kanyang itatanong hanggang sa siya ay kung ano ang kanyang gagawin hanggang kung paano siya maligtas ay nakapaloob na po doon sa John 3:16. Ngayon po, balikan po natin yung tatlong pagbubulay na ating binulay. Ang una po, magtiwala tayo kay Kristo. Ang padalwa, sa pamamagitan ni Kristo, ang imposible ay nagiging posible. At ang patatlo, ang pag-ibig ng Diyos ang nagliligtas sa atin. At ang hamon po sa atin, katulad ni Moises, tayo din ay inaatasan upang maging instrumento sa pagbibigay tighaw, pagbibigay lunas sa uhaw, lalo na doon sa taong uhaw sa espiritual na aspeto ng kanilang buhay. At ang iiwan ko pong tanong sa atin ngayon sa ikatlong linggo ng Kwarisma,
Maaasahan po ba tayo? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Inaanyayahan po yung mga kababaihan na pumunta sa unahan dahil kayo po ay itatalaga at ipapanalangin. Mga kababaihan po, kahit po ay senior, CWA, CIAF, CYF po. CIAF po, CWA at senior, mga kababaihan po. Si Lisa. Meron pa po dito. Alam niyo po mga kapatid, ang istorya po ng Women's Sunday. Nangyari po yun noong March 8. At ito po ay sa kadahilan ng nakita ng mga kababaihan ang hindi makatarungang pagtrato sa kanila ng kanilang mga workers. Ang nangyayari po doon po sa mga nananahi ay sila po'y kinulong. Kaya po noon pong minsang merong isang hindi magandang pangyayari na nagkameron ng sunog, halos hindi sila makalabas. At sila ay namatay. Kaya po ang ginawa, March 8, ay ginawa pong Women's Sunday upang ipakita po na mayroong karapatan ng mga kababaihan sa lahat ng mga privileges na binibigay maging sa lahat ng tao, maging lalaki man o babae. Kaya po, itinatag po ang March 8 bilang International Women's Day. At ngayon nga po, kaya po ang mga kababaihan ay pinapunta rito upang makita at maramdaman ng mga kababaihan yung equality na sinasabi. Na ang lahat nilikha ng Diyos ay pantay-pantay. Kaya po, ngayong umaga, kayong lahat ng mga kababaihan ay inimbitahan o inanyayahan sa unahan upang may panalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Dahil inyong ginawa ang mga kababaihan. Naalala po namin ang paggawa sa mga kababaihan na sila ay kinuha sa tadyang ni Adan upang ipakita na sila'y kapantay ng mga kalalakihan. Marami po sa mundo pang ito na may hindi pantay na pagtrato sa mga kababaihan. Kaya patuloy pong isineselebrate ang International Women's Day upang ipaalaala sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao na nilikha ninyo ang mga kababaihan na kapantay ng kalalakihan. At gayon din naman kapantay sa lahat ng mga privileges
na inyong ibinibigay at biyaya na inyong ibinibigay sa amin, sa kumpanya, sa iglesia, sa mundong ito. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang mga kababaihang naririto. Salamat po, o Panginoon naming Diyos, dahil naunahan pa nila ang mga kalalakihan, lalong-lalo na sa paglilingkod sa inyo. Nakikita namin na mas marami pa ang kababaihan kaysa sa kalalakihan na narito sa iyong iglesia. Patuloy niyo nga po silang pagpalain, gamitin ang bawat isa sa kanila. At salamat po, o Panginoon naming Diyos, sapagkat sila ay nagkakameroon ng pagkakataon upang itaas ang kanilang mga boses, lalong-lalo na sa kanilang gagawin na pagsasama-samang pananalangin para sa kapayapaan ng buong mundo. Salamat po dahil nangunguna sila upang sa ganoon maipahayag sa inyo ang kanilang kagustuhan na matapos ang mga kaguluhan at gera sa mundo. Itinataas po namin sa inyo, o Panginoon naming Diyos, ang inyong mga anak na naririto. Lalong-lalo na ang kababaihan ng iyong iglesia. O aming Ama, maraming salamat po sapagkat bawat isa sa kanila ay nagiging involved sa mga gawain ng iglesia, maging sila ay young professionals, maging sila ay kasamahan sa kababaihan, maging sila ay kasama sa mga seniors. Panginoon naming Diyos, pakabasbasan niyo nga po ang bawat isa sa kanila. At kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng malakas na pangangatawan at ng patuloy at kasiglahang maglingkod sa iyong ubasan. Dalangin ko po, o Panginoon naming Diyos, na ang bawat isa sa kanila, kagaya ng narinig naming mensahe, ay maging lumago ang pananampalataya. Patuloy na ibigay sa inyo ang pagtitiwala dahil walang imposible sa inyo. At gayon din naman, patuloy niyo po silang gamitin upang maipahayag lalo ang inyong mabuting balita. Panginoon naming Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila. At maraming salamat po dahil na isa-celebrate namin ang International Women's Day. Salamat po, o Panginoon naming Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos para sa ating mga kababaihan sa iglesyang ito. Maraming salamat po sa inyo at umaasa po ang iglesia na kayo'y kasama ng iglesyang ito sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Ang kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP.
Sumasampalataya kami sa isang Diyos, manilikha, manunubos at umaalalay. Siya naglagay ng kaayusan at layunin, kahulugan at kaganapan. Kay Jesucristo, ipinanganak ni Maria, nagkatawang tao, at nagahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa Espiritu Santo, nananahan siya sa sanlibutan, nagbibigay lakas at mapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at may sabuhay ang kanilang pananalig kay Jesucristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, makasalanan, ngunit nilagang mabuhay kasama ng kanyang kapwa at ng Diyos. At tinawag upang makibalikat sa pagtatatag ng isang makasaysayan at makatarungang kaayusang panlipunan. Sumasampalataya kami ng Iglesia ay katawan ni Jesucristo, ang kalipunan ng mga ipinagkasundo sa Diyos, sa pamamagitan ni at pinagkatiwalaan ng ministeryo ni Jesus. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay siyang mapanaligang patotoo ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayang hinirang, kinasiyang kasangkapan ng Diyos para tumanglaw, kumabay, magtuwid, at magpasigla sa kanyang sambayanan sa kanilang pananalig at pagsaksi. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo at ang buong sanlibutan ay gawing kanyang kaharian. Na ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Jesucristo ay pinahahayag, kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay sinasagawa, kung saan magpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap, kung saan ang pagbibigay liwanag sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral. Sumasampalataya kami na sa muling pagkabuhay ni Jesucristo ay pinasuko na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay ng katiyakan sa buhay na kahit sa kabila ng kamatayan at ay naghihintay sa kanyang muling pagparito na puspos ng kanyang kaluwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha. Siya nawa. Tawag sa pagkakaloob. Si Yahweh handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla lang inumin ay hindi na matutuyuan. Ipagkaloob natin sa Diyos ang mga bahaging ating inilaan para sa Kanya. Tinatawagan pa ang mga diakono para sa paglilikob ng handog. Can you hear the plea? Who will rise and go for me? Who will tell the ones of love of the precious blood full and free? Can you hear the call? Who will rise and give me all? Who will you be the one to stand? Will you heed the Master's call? And I will follow him, surrendering all. And I will give my life a sacrifice for the Master's call. No mountain is too high, no valley is too low. My eyes are on the goal, my God
God is in control. I will give my all for the Master's call. How shall they believe in him of whom they have not heard? Then how shall they hear if you do not preach the word? How beautiful are the feet of them that go. Father, I have heard your voice. When you lead me, I will go, and I will follow him, surrendering all. And I will give my life, I will sacrifice for the Master's call. No mountain is too high, no valley is too low. My eyes are on the goal, my God is in control. And I will give my all, I will give my all for the Master's call. And I will follow him, surrendering all. And I will give my life, I will sacrifice for the Master's call. No mountain is too high, no valley is too low. Another on the go, my God is in control. And I will give my all for the Master's call. And I will give my all for the Master's call. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa pagpapala na walang sawa niyong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, narito po ang mga bahagi ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nawa, Ama, ito ay iyong basbasan, Panginoon, at nang magamit po ito, Panginoon, sa pagpapalagana pa ng iyong iglesia dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Ama, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo. Nandoon ang iyong assurance sa amin na kung kasama ka namin sa aming paglakad, liligaya at uunlad ang aming mga buhay. At kapag patuloy kaming magtitiwala sa iyo, alam namin hindi mo kami iiwan. Tulungan mo nga po kami, o Panginoon naming Diyos, na sundin namin ang iyong kagustuhan. At ito ang patuloy mong ipinaalala sa amin na aming tungkulin. O Diyos, o aming Ama, marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat sa iyong iglesia na patuloy ninyong inaalagaan upang ang bawat isa sa amin ay lumago sa aming pananampalataya at ikaw ang aming patuloy na pagkatiwalaan at gayon din naman isuko namin ang aming sarili sa iyo. O Diyos, o aming Ama, tulungan mo nga po kami na kami laging magsama-sama at kami lumakad ng may kagalakan. Salamat po, o Panginoon naming Diyos, dahil ngayong umaga ay nagkameroon ng eleksyon ng mga kababaihan. Salamat po sa inyong pagtawag sa mga kababaihan na tumugon upang maging mga opisyales ng samahan ng kababaihan. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagbibigay sa kanila ng inyong biyaya, karunungan, katalinuhan. Gayon din ang malakas na pangangatawan, lalong-lalo na sa kanilang pamumuno. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng kabatiran upang sa ganoon, anuman ang iyong kagustuhan, ay iyon ang kanilang maging plano at maging panukala upang sa ganoon lumakad sila ng may kaligayahan at hindi nila susuwayin ang iyong nais para sa kanila. Salamat po, o Panginoon naming Diyos, sapagkat ikaw ang tumatawag sa iyong mga anak, lalong-lalo na ang mga kababaihan, na lalong maging masigla sa kanilang samahan. Idinadalangin ko rin po sa inyo, o Panginoon naming Diyos, ang mga kalalakihan na ibigay din ang kanilang sarili sa inyo. Magpatuloy sa kanilang kasiglahan, sa kanilang paglilingkod sa inyo. At unahin kayo sa kanilang mga buhay. Unahin kayo at sundin ang kalooban ninyo para sa kanila. At maging masipag sila sa paglilingkod sa inyo at tunay na siyang maging tagapanguna mo sa lahat ng gawain ng iyong iglesia. Patuloy naming idinadalangin sa inyo, Panginoon naming Diyos, ang konferensya na aming kinabibilangan, ang Batangas Associate Conference, sa kanilang mga desisyon, mga plano, mga gawain, o Panginoon naming Diyos. At gayon din naman sa pagtawag nila sa mga manggagawa at pag-a-assign ng mga manggagawa sa mga iglesia. Panginoon naming Diyos, patnubayan niyo po ang iyong komperensyang ito. At patnubayan niyo rin po at kayo po ang siyang magpadala ng mga mag-aani. Gayon din naman ang naghahasik upang magamit mo at maging
mabuting tagapamalakaya ng mga tao patungo sa inyo, o aming Diyos. Patuloy din naman po namin idinadalangin sa inyo ang mga gawain ng iyong iglesyang ito ng Lipa Evangelical Church. Itinataas po namin sa inyo, o Panginoon naming Diyos, ang Strategic Transformational Evangelism and Development Program ng iyong iglesyang ito. Lalong-lalo na ngayong magbabakasyon ang eskwelahan. Panginoon naming Diyos, tulungan niyo po at patuloy na pasiglahin ang iyong iglesyang ito at patuloy na makapag-develop ng mga leaders at gayon din naman volunteers na siyang hahayo upang magpahayag ng iyong mga salita at ng iyong mabuting balita at magpahayag tungkol kay Hesukristo. Gayon din naman, o Panginoon naming Diyos, patuloy naming idinadalangin ang mga gawain ng iyong iglesia, lalong-lalo na ngayong Holy Week na ito. O Diyos, o aming Ama, patuloy niyo nga po kaming samahan, lalong-lalo na sa pagse-celebrate ng Holy Week. O Panginoon naming Diyos, patuloy din namin idinadalangin sa inyo ang planong communicants class ng mga bata sa iyong konferensya. Panginoon naming Diyos, patuloy kaming dumadalangin na inyo pong tawagin, inyo pong piliin ang iyong mga anak na magiging leaders ng iyong iglesia, na kahit pa sa kanilang murang isipan ay maalaman kaagad nila ang tungkol sa iyo at tungkol sa mga tungkulin na kanilang gagawin sa iglesyang iyong ibinigay sa bawat isa sa kanila. Patuloy namin itinataas sa inyo, o Panginoon naming Diyos, ang pinaplanong medical mission ng iyong iglesia. Salamat po, patuloy kayo nagpo-provide ng mga doktor at mga tumutulong at nurses upang ito ay maisakatuparan, at gayon din naman patuloy na nagpo-provide ng mga gamot at logistics upang ito ay maisakatuparan. Patuloy din po namin itinataas sa inyo ang pinaplanong Children's Camp, o Panginoon naming Diyos, gayon din ang Youth Camp sa iglesyang ito. At itinadalangin na po namin sa inyo, o Panginoon naming Diyos, ngayon pa lang, ang tungkol sa family camp. Bagamat ito'y hindi maituloy dahil sa pangangailangan, ngunit alam namin kayo ang mayamang Diyos. Alam namin kayo ang tutugon sa mga pangangailangan sa mga ito, lalong-lalo na sa provision at financial aspect ng mga planong ito. Ang BCS, o Panginoon naming Diyos, ang training para makahayo ang iyong mga anak sa pagtuturo sa mga bata. Aming Diyos, o aming Ama, tulungan mo po ang iyong iglesia, tulungan mo po ang iyong mga volunteers, tulungan mo po ang mga BCS training at trainers at trainee upang maging matagumpay ang gawaing ito. O Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, alam po namin, wala kaming magagawa kung kayo ay wala sa amin. Kaya po itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga ito, lahat ng mga gawain, lahat ng organisasyon, kababaihan, kalalakihan, ang young professionals, at gayon din ang iyong mga kabataan at mga bata at ang mga seniors, o Panginoon naming Diyos. Alam po namin na kayo ang siyang patuloy na sasama sa kanila, sa kanilang mga plano, panukala,
lalong-lalo na sa organisasyon at ang iyong iglesyang ito, O Panginoon naming Diyos, patuloy mo ngang gamitin o sa pagpapasigla ng lahat ng mga ito, pagpapasigla ng iyong iglesia at sa paggagawa ng alagad na gagamitin mo sa iyong iglesyang ito. Aming Diyos, salamat po sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming Diyos na marunong sa lahat. At alam namin at nagpapasalamat kami dahil lahat ng aming mga pangangailangan and even our prayers, alam mo na lahat ang mga ito bago pa namin masambit at kami patuloy na nagtitiwala sa inyo, O aming Diyos. Patuloy kaming nagsusuko ng aming sarili. Kaya naman itinatalaga ko po sa inyo ang iyong iglesyang ito. Ang bawat isa sa amin na naririto, maging ang iyong mga anak na hindi namin kasama ngayon, ngunit bahagi ng iyong iglesia. Aming Diyos, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. At kami po patuloy na umaasa ng inyong pamamatnubay, ng inyong biyaya, pagpapala at ng iyong basbas. Ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, karunungan mula sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig, patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan, kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang siyang sumaatinawang lahat, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen.